Hello Candy Lovers! Welcome back to my channel, Another Day Today. What's up? So in today's video, nakita nyo naman sa title ng aking video, naggagawa tayo ng first impression review, demo, and tutorial ng bagong-bago from L'Oreal. And ito yung kanilang L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. And yes, Candy Lovers, nandito na siya sa Pilipinas, kaya sobrang excited ako na gamitin siya at ma-review ko siya para ma-share ko na siya agad-agad sa inyo, diba? And ito yung PR kit na pinadala nila. So nakalagay siya, matte like you've never seen. And then pag inopen mo siya, tada! Ayan, coming soon January 2019. And ito nga siya, Candy Lovers, Infallible, o diba? And then ito na nga yung foundations nila. Binigyan nila ako ng 3 shades dito. Sana mag-match siya sa aking skin tone right now. Tapos meron ding brush na kasama. Wow! Flat foundation brush. Sige, gamitin natin to. Pero gagamit din tayo syempre ng beauty sponge. And ipapakita ko na rin siya sa inyo dito, Candy Lovers. Pinadalahan ako ni Miss Bella netong kanyang mga sponges. OMG, I'm so excited. And yung pipiliin kong beauty sponge is this one. Ito yung famous, diba? Yung parang microfiber na, alam mo yun? Ayan. Thank you so much, Miss Bella. So, ayan, tinanggal ko na siya sa box, Candy Lovers. And ang shades na meron ako dito is True Beige, Vanilla, tsaka Ivory. So, isa-swatch natin siya dito sa aking jawline para ma-check natin, diba? At baka kasi mag-oxidize siya. Pag ganun yung nangyari, kailangan kumuha tayo ng 1 shade lighter than our skin tone. So, bago lahat, Candy Lovers, syempre sasabihin ko na muna sa inyo yung product description ni L'Oreal Infallible. And it says here na achieve an all-day fresh matte look with Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation by L'Oreal Paris, formulated with a unique oxygen technology for that lightweight and breathable feel on the skin. It's so lightweight, it feels like nothing. Dito sa Pilipinas kasi, meron tayong 8 shades to choose from. Pero originally, sa abroad, I think 31 shades. And this one retails for 550 pesos. Not bad, actually, mura yun. Kinompare ko siya dun sa Stay Fresh Foundation and almost the same talaga siya. Mas mahaba lang ng konti si Fresh Wear Foundation, diba? Wala siyang sticker dito, yung name shade. Ito kasi si Stay Fresh meron, naka-print dito. Nasa likod yung name shade ng foundation nila. Again, for reference, Candy Lovers, ito yung Infallible Stay Fresh Foundation. Ito yung unang lumabas dito sa Pilipinas. Sinundan siya ni Infallible Pro Matte. Squeeze tube siya. Next naman, yung Total Cover Foundation. And then, ito nga, yung bagong-bago from L'Oreal Infallible. So, tatanggalin ko lang muna yung plastic niya dito. Kaso, nasa plastic yung ibang description. Like yung ingredients, barcode, and then, ayan, yung sticker. SPF 25 PA+++, and oxygen technology. Shake ko lang muna. So, yung unang shade is Ivory. Ito naman yung True Beige. And ito naman yung Vanilla. So, mag-aantay lang ako ng 1 to 2 minutes para just in case na mag-oxidize siya, alam natin yung kukunin nating shade ng foundations. And I'm back, Candy Lovers. And alam nyo ba na nag-oxidize yung foundation sa akin? Grabe, oh. Tignan mo yung Vanilla. Talagang parang dark na siya sa akin. Yung True Beige, parang siya yung sasakto sa aking skin tone. And then si Ivory, maputi talaga siya sa akin. So, we will go for True Beige. Bago ang lahat, syempre maglalagay muna ako ng primer. And ito yung L'Oreal True Match Blur Cream. Isa rin to sa magagandang primer na meron tayo sa Pilipinas. Talagang nakakapag-blur ng pores. Tapos, pag ginawa ka mo yung skin mo, very smooth and soft siya. Maganda yung lapat ng foundation. Kaya, ayan. Half of my face, gagamit tayo syempre ng foundation brush. Dito naman sa side ng aking face, gagamit tayo kay Miss Bella na beauty sponge. Ang cute-cute niya, look. Para siyang unan talaga na may blanket. Ewan ko. Basta ang cute niya. Excited ako. Anyway, medyo runny pala tong foundation na to. So, isang pump lang muna yung nilagay ko. Okay na okay, no? Tignan natin kung mako-cover yan. Tsaka yung aking dark circles. Yung amoy niya parang sabon. Ang bango.
So, ito yung first layer ng Fresh Wear Foundation sa aking left side of my face using this L'Oreal Flat Foundation Brush. And alam nyo ba na sobrang na-impress ako ha? Kasi yung feel niya talagang very lightweight. As in, parang wala ka talagang sinuot. And alam mo yun, parang hydrating siya and breathable. Hindi siya yung parang mafe-feel mo na may nilagay ka talaga sa face mo na foundation. Not at all. And for me, okay namang gamitin tong flat foundation brush niya. Hindi naman ako nagkaroon ng streak marks nung biniblend ko siya sa aking face. Madali lang siya, blendable din siya. And yung finish niya, talagang fresh matte siya. Although, hindi pa niya na-cover entirely yung dito sa aking chin area tsaka dito sa aking dark circles. Kaya, ang gagawin ko, mag-a-add lang ako ng another layer dito sa aking dark circles tsaka dito sa may chin area para makita natin kung buildable ba tong foundation at kung magkikake ba siya or whatever, diba? Okay siya, buildable siya, candy lovers. As in, although may kita mo lang talaga na may naka-emboss na, you know, pimple dyan, pero yung coverage niya, ang ganda. And again, ito yung side-by-side comparison ng aking face. So, ito yung may foundation, ito yung wala. Alam ko sasabihin nyo bakit ang puti ng foundation sa akin. Mamaya yan, makikita nyo, mag-oxidize yan. Magmamatch na yan sa aking skin. By the way, binasa ko na tong sponge ko ha. Damp sponge na to. And then, maglalagay lang ako ng another layer dito sa aking dark circles. Katulad ng ginawa ko dito sa left side. And dito sa my chin area. And ito na nga yung itsura ng aking right side of my face using this beauty sponge. And katulad ni flat foundation brush, sobrang dali niyang i-blend. As in, ganun-ganun ka lang oh. As in, blended na siya. Hindi siya yung parang magte-take time ka na mag-blend ng mag-blend. Alam mo yun? At wala silang pinagkaiba. It's either you use this one or you use this one. It doesn't matter. Kasi like now, titignan ko sa mirror, parehas eh. Oh, yung coverage na binigay, yung finish niya, fresh matte pa din siya. So, right now, it's already 8:08 in the morning. So, babalik ako sa inyo to finish off the rest of my makeup. And I'm back, Hetty Lovers. So, ito na nga po ang aking finished makeup look. Medyo kakaiba siya, diba? Pero ang ginamit ko dyan, yung sa Juvia's Place na Festival Palette. Super ganda nito, girls. So, kung gusto nyo makita kung paano ko ito ginawa, lalagay ko na lang sa description box. Pero, ganyan siya. It's already 9:44 AM. So, okay pa naman yung foundation sa akin. As in, definitely, nag-tone down na siya or nag-sit in na yung foundation. Mas nag-match na siya sa aking skin. So far, so good. Wala pa akong masabing negative dito sa L'Oreal Fresh Wear Foundation. Okay pa din siya sa akin. So, we will see later kung ano na yung magiging itsura niya. Okay? And I'm back, candy lovers. So, ito na po ang aking second update and mapapansin nyo na medyo shiny na ang aking face. That's because it's already 4:05 PM and 8 hours na po siya nandito sa aking face. And alam nyo ba na sobrang natutuwa ako kasi hindi ko ina-expect na hindi ganun nag-oil up yung face ko considering na oily acne prone skin ako. Kita nyo naman, diba? Nag-oil up lang talaga sa akin yung T-zone ko, which is ito. Tapos, yeah, so far so good. Yung foundation nandyan pa rin siya. Hindi naman siya nag-transfer kasi nakatulog pala ako, candy lover. So, tinignan ko yung unan ko. Wala namang transfer ng foundation. Kumuha lang ako ng blotting paper. So, naka 1.5 blotting paper ako. Considering na hindi ito yung favorite ko na blotting paper na ginagamit. Medyo manipis lang to. So, lahat ng kini-claims niya dito, sobrang check. Lightweight, breathable. It doesn't enhance the texture of my skin. Hindi siya cakey. Hindi rin na-emphasize yung pores ko. Long wearing. Transfer proof. Tapos, hindi ako masyado nag-oil up. And maganda yung register ng foundation sa camera. Now, nakalimutan ko pala mag-flash test. So, gagawin natin siya ngayon. Kasi
kasi wala siyang flashback. Walang white cast na nangyari sa face ko. Kaya masasabi ko na maganda itong gamitin kahit na may events kang pupuntahan. Yung coverage niya, I can say na light to medium to full coverage kasi buildable naman siya. So, it's really up to you kung anong coverage yung gusto mo. And make sure, Candy Lovers, na i-follow niyo yung mga social media accounts ng L'Oreal. So, for Instagram, it's L'Oreal Paris Makeup Shop. Bago ata to. Kasi dati wala eh. Tapos sa Facebook naman, it's L'Oreal Philippines. And then, sa YouTube, meron na rin pala sila, L'Oreal Paris PH. And again, 550 pesos to. And yung grams niya, how many grams nga pala to? 30 ml, so not bad. So, dito nagtatapos ang aking first impression review, demo, and tutorial ng L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. I hope na naibigan nyo to. And if you did, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. It's Candy Love Art, and click the notification bell para alam nyo meron akong videos na upload every week. And do follow me on my social media accounts. I have my Instagram, Facebook, and Twitter. Lagay ko na lang lahat sa description box, lahat ng product details, links, and all of that. So, yun lamang, Candy Lovers. Thank you so much for watching this video, and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!